5, Part 1. Tahimik ang gabi. Pero sa loob ng kwarto ko, isang bagyo ng emosyon ang namumuo. Ako si Neil, ang taong palaging nandyan para kay Carl. Ang taong hindi ko dapat mahalin, pero hindi ko rin kayang pigilan. Nakahiga ako sa kama, nakatingala sa kisame. Ang kwarto ko'y madilim, pero para sa akin, ang bawat sulok nito'y punong-puno ng alaala niya. Ang tawanan namin, ang mga kwentuhan hanggang madaling araw, ang mga simpleng yakap na para sa kanya'y walang mali siya, pero para sa akin, bawat haplos ay parang apoy na nagpapainit sa puso ko. Sa tuwing magbubukas ang phone ko, laging nasa isip ko kung tatawag ba siya o magme-message. At kapag naririnig ko ang notifikasyon, palagi akong umaasa na siya iyon. Ngunit ngayong gabi, hindi siya tumawag. Hindi rin siya nag-message. Nagpa siya akong tingnan ng social media niya. Isang post ang bumungad sa akin. Isang litrato niya kasama ang bagong babaeng kaibigan niya. "Dinner date with my favorite buddy!" ang caption. Naramdaman ko ang sakit na parang sinuntok ako sa dibdib. Buddy. Ganoon din ang tawag niya sa akin. Pero bakit pakiramdam ko'y iba ang bigkas niya para sa kanya? Malamig ang hangin na dumaan sa bintana, ngunit ang init ng galit at selos ang kumakain sa akin. Ano ba naman ang karapatan kong magalit? Hindi naman ako ang taong mahal niya. Isa lang akong kaibigan. Ang best friend na palaging nandyan para sa kanya. Sa kabila ng lahat, hindi ko kayang magalit kay Carl. Ang ngiti niya, ang boses niya, ang paraan niyang tumingin sa akin kapag may problema siya. Lahat ng iyon ang dahilan kung bakit patuloy akong umiikot sa mundo niya. Pero paano kung dumating ang oras na hindi na ako ang favorite buddy niya? Biglang tumunog ang phone ko. Si Carl. "Neil, bro, are you awake?" "Yeah, ano meron?" Pinilit kong gawing normal ang boses ko, kahit ang puso ko'y sumisigaw ng sakit. "Can we talk? I need you." Palagi niyang sinasabi iyon. I need you. Pero hindi siya kailanman magtatanong kung ako ba ang nangangailangan. "Sige, punta ka dito." Ilang minuto lang, narinig ko ang doorbell. Binuksan ko ang pinto at bumungad si Carl. May dala siyang 2 cups ng coffee. Ang paborito naming iniinom tuwing may malalim na pag-usap. "Bro, ang gulo ng isip ko. She's amazing. Pero hindi ko alam kung tama ba ito. Parang gusto ko siya, pero natatakot ako." Sa bawat salitang binibitawan niya, parang binabalatan ang puso ko ng dahan-dahan. "Neil, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Ano sa tingin mo? Should I go for it?" Nagkatinginan kami. Ang mga mata niya'y puno ng pag-aalala, pero ako, puno ng sakit. "Kung sa tingin mo siya ang magpapasaya sa'yo, Carl." Pilit kong sinabing walang bahid ng emosyon, pero alam kong hindi ko maitago ang panginginig ng boses ko. "Ha? May problema ka ba, Neil?" Napansin niya. Napansin niya ang pagbagsak ng maskara ko. Pero bago pa niya maitanong ang anumang bagay, tumunog ang phone niya. "Oh, wait! She's calling! I'll just take this, okay?" Tumayo siya. Iniwan ako sa loob ng kwarto. Ang puso ko'y nagkakabitak-bitak, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang nararamdaman ko. Pagbalik niya, may ngiti sa labi niya. She said yes. Magde-date kami bukas. "Thanks bro, you're the best." Ngayon, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong mundo kung saan hindi na ako ang pinakamahalaga sa buhay niya. Hindi ko alam kung paano ko nagawang magpatuloy sa araw-araw na tila wala akong dinadalang lihim na naglalakbay sa kaloob-looban ng puso ko. Sabi nila, ang pagiging best friend ay isang pribilehiyo. Pero para sa akin, ito'y parang isang paanyaya sa isang handaan na hindi ko naman talaga kayang salihan. Si Carl, ang aking pinakamatalik na kaibigan, ay tila naging bahagi na ng aking sistema. Mula pagkabata,
Sabay kaming lumaki. Alam ko ang bawat kwento ng buhay niya, ang bawat ngiti at luha, ang bawat pagkatalo at tagumpay. Kasama ako sa lahat ng bahagi ng buhay niya. Pero may isang bagay na hindi niya alam. Na gabi-gabi ko siyang iniisip, hindi bilang kaibigan, kundi bilang taong mahalaga sa akin nang higit pa sa inaakala niya. Isang gabi, habang nakaupo kami sa aming paboritong tambayan sa ilalim ng puno ng akasya, sa harap ng kanilang bahay, hindi ko mapigilang pagmasdan siya. Ang mga mata niyang kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila mga bituin na gustong-gusto kong abutin. Pero, tulad ng mga bituin, hindi ko man lang magawang ipahayag kung gaano siya kahalaga sa akin. Neil, may kwento ako. Bigla niyang sinabi, pagputol sa katahimikan. May nakilala akong bago. May kurot sa puso ko sa kanyang sinabi. Parang bigla akong nawalan ng hangin. Pilit kong inipon ng lakas ng loob upang ngumiti at magtanong, sino siya? Si Mia. Nakilala ko siya sa isang event sa work. Ang galing niya, Neil. Parang ang dami niyang alam sa buhay. Parang ang saya kasama. Aniya habang nakangiti mula tainga hanggang tainga. Habang kinukwento niya ang lahat tungkol kay Mia, pilit kong isiniksik sa isip ko na dapat akong maging masaya para sa kanya. Pero ang hirap, lalo na kapag ang iyong puso ay tila may sariling isip na gustong bumitaw at magpahayag. Ang saya mo sabi ko, kahit alam kong may bahid ng lungkot sa boses ko. Oo nga, Neil, parang ibang klase siya. Pero syempre, hindi ko naman kakalimutan na ikaw pa rin ang number 1 na tao sa buhay ko. Biro niya habang tinatapik ang balikat ko. Ang mga salita niyang iyon ay tila mga punyal na humiwa sa akin. Number 1. Ngunit bilang kaibigan lamang. Sinalo ko ang bigat ng pakiramdam na iyon at tumugon ng, syempre, ikaw din naman. Lumipas ang mga araw at linggo, at mas naging madalas ang pagkukwento ni Carl tungkol kay Mia. Sa bawat kwento niya, tila unti-unti akong nawawala sa mundo niya, kahit alam kong hindi iyon ang intensyon niya. Nang minsang magkita kami sa isang cafe, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang sigla sa kanyang mga mata. Neil, may surprise ako sa'yo! Aniya habang kumukuha ng isang bagay mula sa kanyang bag. Inilabas niya ang isang piraso ng tiket. Concert tickets! Sigaw niya. Dadalhin ko si Mia, pero gusto ko ring sumama ka. Alam kong paborito mo rin ang bandang ito. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan ang imbitasyon. Talaga? Sure ba si Mia na okay lang na sumama ako? Tanong ko habang pilit na itinatago ang kaba sa dibdib. Oo naman, Neil. Gusto ka rin niyang makilala ng mas mabuti. Sabi ko nga, close tayo. Ayaw ko namang itago sa kanya ang best friend ko. Habang nakatingin ako sa tiket na hawak niya, naisip ko kung ito na ba ang tamang pagkakataon para ipahayag ang nararamdaman ako. Pero paano kung masira ang lahat? Paano kung hindi na bumalik sa dati ang aming pagkakaibigan? Sa huli, nagpa siya akong tanggapin. Bahala na, sabi ko sa sarili ko. Dumating ang araw ng concert. Habang nasa loob kami ng venue, ramdam ko ang saya at excitement ng lahat. Pero sa kabila ng ingay ng musika at sigawan ng tao, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Nagkaroon kami ng pagkakataon ni Mia na mag-usap habang si Carl ay bumili ng inumin. Neil, salamat sa pagpunta. Ang dami ng ikinuwento sa akin ni Carl tungkol sa'yo. Wika niya. Ngumiti ako. Pilit na ibinabaon ng anumang selos na nararamdaman ko. Masaya ako para sa inyo. Mukhang bagay talaga kayo. Naputol ang usapan namin nang bumalik si Carl. Ano, ready na kayo? Tanong niya, sabay abot ng inumin sa amin. Habang tumutugtog ang banda ng kanilang pinakasikat na kanta, naramdaman ko ang kakaibang tibok ng puso ko. Parang ito na ang hudyat na kailangan kong gawin ang matagal ko nang gustong gawin.
Pero bago pa man ako makapagsalita, biglang may nangyari. May pumasok na grupo ng mga security personnel at biglang nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng venue. Anong nangyayari? Tanong ni Carl habang hinahatak ako palayo sa gitna ng siksikan ng mga tao. Hindi ko alam, pero isang bagay ang sigurado. Ang gabi na ito ay hindi matatapos ng basta-basta lamang. At sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang naglaro sa isip ko. Ito na ba ang pagkakataon para masabi ko sa kanya ang lahat? Sa bawat gabi na lumilipas, tila mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Parang may pader sa pagitan namin ni Carl, isang pader na ako mismo ang nagtayo. Kahit pagaano ko siya kalapit, parang ang layo-layo pa rin. Sa harap ng lahat, ako, si Neil, ang best friend ni Carl. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, ako ang taong gabi-gabi siyang iniisip. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, pinilit kong ipikit ang mga mata. Pero sa tuwing isinasara ko ito, mukha ni Carl ang nakikita ko. Naalala ko ang bawat detalye, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata na tila nagsasalita kahit hindi. Naalala ko ang mga sandaling magkasama kami. Mula sa mga simpleng kwentuhan hanggang sa mga tawanan na wala namang kwenta. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang pangungusap na hindi ko masabi. Carl, mahal kita. Kinabukasan, nagising ako na may desisyon. Hinding-hindi ko kayang ilihim ito habang buhay. Kailangan ko nang sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Kahit pamasaktan ako sa katotohanang maaring hindi niya ako mahalin pabalik. Sa eskwela, naglakas loob akong yayain si Carl na kumain sa labas. Walang espesyal na okasyon, ngunit gusto ko lang na kaming dalawa. Pumayag naman siya, at sa kabila ng kaba, pinilit kong ngumiti. Sa isang tahimik na kainan sa may kanto, doon ko planong sabihin sa kanya ang lahat. Habang kumakain kami, ang daming kwento ni Carl. Tungkol sa mga plano niya sa buhay. Sa mga pangarap na nais niyang makamtan. Tulad ng dati, ako ang tagapakinig. At kahit pa gustong-gusto kong makisali, tila ang bawat salita ko'y nagiging balakid sa mga plano kong sabihin ng lahat. Nang matapos kami, naglakad kami pauwi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, doon ko siya piniling kausapin. Carl, sabi ko, pilit na pinapakalma ang kabog ng dibdib ko. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tumingin siya sa akin, nagtatanong ang mga mata. Ano yun, Neil? Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko'y parang marathon ang pagtakbo ng puso ko. Alam mo, matagal na tayong magkaibigan. At sa buong panahon na yon, may isang bagay akong di masabi-sabi. Nagulat ako nang biglang tumigil siya sa paglalakad. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang tingin, ngunit nagpatuloy ako. Carl, mahal kita! Hindi bilang kaibigan, kundi higit pa roon. Sandali siyang natahimik. Parang walang hangin sa paligid. Tila lahat ng tunog ay naglaho. Naghintay ako sa kanyang reaksyon, pero sa halip na sagot, isang tanong ang binitiwan niya. Neil, bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ko alam ang isasagot. Natakot ako. Ayokong mawala ka. Takot akong hindi mo ako mahalin pabalik. Ngumiti siya, ngunit hindi ito ang ngiti na inaasahan ko. Neil, mahal kita bilang kaibigan. Hindi ko alam kung may puwang ang puso ko para sa higit pa roon. Naramdaman ko ang sakit, ngunit hindi ko siya masisisi. Alam ko ang hirap ng sitwasyon. Ngunit bago pa man ako makasagot, bigla niyang binanggit ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Alam mo, may gusto rin akong sabihin sa'yo. May isang tao akong iniisip gabi-gabi. Nabigla ako. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa hindi ako ang taong iyon. Sino? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ang sumunod na sinabi niya ay bumaliktad sa mundo ko.
Siya ang dahilan kung bakit hindi ko maibigay sa'yo ang nararamdaman mo. Mahal ko siya, Neil. Naramdaman ko ang pagguho ng lahat ng inaasahan ko. Akala ko may maliit na pag-asa pa rin. Ngunit sa halip, isang pinto ang tuluyan ng nagsara. Tinanong ko siya kung sino ang babaeng iyon. At sa kanyang sagot, doon ko napagtanto na hindi lang pala ako ang may lihim. Kara, ang pangalan na binitiwan niya. Siya ang isa sa mga kabarkada namin, ang babaeng palaging kasama sa aming mga galaan. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na siya pala ang iniisip ni Carl. Parang biglang lumabo ang paligid. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Ngunit sa kabila ng sakit, pilit kong inunawa ang sitwasyon. Hindi ko siya masisisi sa kanyang nararamdaman dahil iyon ang totoo. Walang problema, Carl, sabi ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit sa loob-loob ko, parang may isang bahagi ng pagkatao ko ang tuluyang nawala. Sa gabi ring iyon, sa unang pagkakataon, hindi ko iniisip si Carl. Iniisip ko kung paano ko haharapin ang bagong umaga na hindi na tulad ng dati. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na ang damdamin ko para sa kanya ay hindi basta-basta mawawala. Ngunit paano nga ba kung ang taong iniisip mo gabi-gabi ay iniisip ang iba? Gabi na naman. Ganito yata talaga ang buhay ko. Paikot-ikot, punong-puno ng mga katanungan na hindi ko kayang sagutin. Nakatitig ako sa kisame ng kwarto ko, hawak ang cellphone, hinihintay ang notification na magpapasaya sa gabi ko. Ang mensahe ni Carl. Parang routine na. Pagkatapos naming magkasama buong araw sa campus, sa tambayan, o kahit sa simpleng paglalakad pa uwi, palaging may pahabol na mensahe si Carl bago siya matulog. Minsan, tungkol sa kung gaano siya napagod sa klase. Minsan, tungkol sa random na bagay. Kung anong bagong kanta ang nadiskubre niya. O kung bakit masarap ang pineapple sa pizza, kahit hindi naman talaga. Pero ngayong gabi, tila mas mabigat ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit. Kanina lang, habang naglalakad kami pa uwi, may sinabi siya na tumatak sa isip ko. Neil, alam mo ba, ang swerte ko na ikaw ang best friend ko. Napahinto ako. Tumawa siya, patuloy na naglalakad. Pero ako, nanatili akong nakatayo, hindi sigurado kung paano ko haharapin ang bigat ng mga salitang iyon. Swerte daw siya. Pero ako ba talaga ang swerte? Isang beses ko siyang tinanong kung naisip na ba niyang magka-crush sa akin. Sinabi ko yon ng pabiro, para bang wala lang. Pero ang sagot niya, tumawa siya ng malakas, halos maiyak, at sinabing, Neil, para kang kapatid ko. Hindi ko kayang mag-isip ng ganon tungkol sa'yo. Masakit, pero hindi ko ipinakita. Kung alam lang niya na gabi-gabi, iniisip ko kung paano magiging iba ang kwento namin. Kung paano magiging mas higit pa ang relasyon namin kaysa sa pagiging magkaibigan. Pero hindi. Ako si Neil, ang best friend. Ang taong palaging nandyan para sa kanya. Pero hindi kailanman magiging siya para sa kanya. Ngayon, habang nakahiga ako sa kama, halos magising ang lahat ng emosyon ko sa simpleng tunog ng cellphone. May mensahe siya. Asakad na ako ba siya bag Carl? Sakaka. Bro, ang dami kong gustong i-share sa'yo. Busy ka ba? Hindi ko alam kung bakit. Pero ang tawag niyang bro, palaging may kurot sa puso ko. Hindi ko alam kung masaya ako dahil palagay siya sa akin. O mas masakit dahil iyon lang ang tingin niya sa akin. Isang bro. Hindi naman. Ano yun? Nag-reply siya agad. Mabilis talaga siya mag-type. Kahit minsan parang sabog ang grammar niya. Sa plural, may nag-confess sa akin kanina. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sino? Bakit? Paano? Pero sinubukan kong panatilihin ang normal na tono ng mensahe ko. Sakap, ako. Talaga?
Sino naman to? Matagal siyang hindi nag-reply. Parang ang tagal ng oras. Pero siguro wala pang 5 minuto yon. Sa bawat segundo na lumilipas, iniisip ko ang lahat ng posibilidad. Sino kaya ang nag-confess? Kilala ko ba siya? Paano kung seryoso si Carl sa taong iyon? Dumating ang reply niya, Carl. Si Mia, naalala mo siya, di ba? Yung girl sa chem class. Class natin. Oo, kilala ko si Mia. Siya ang tipo ng babae na palaging nasa spotlight. Maganda, matalino, at halos lahat ng tao sa campus ay may gusto sa kanya. At si Carl? Lagi niyang sinasabi na cool si Mia. Pero hindi ko kailanman narinig na gusto niya ito. Tarimang at damalam ako. Siya pa siya. Wow, okay yun ah. Ano sinabi mo? Hindi ko alam kung gusto ko bang malaman ang sagot niya. Parang gusto kong ihinto ang usapan. Pero hindi ko rin kayang pigilan ang sarili ko. Saka card pack. Sinabi ko na gusto ko rin siya. Para akong natamaan ng kidlat. Gusto rin niya si Mia. Gusto niya. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang dami kong gustong sabihin, pero parang ang bigat ng mga daliri ko. Hindi ko kayang mag-type. Hindi ko kayang mag-isip. Ang tanging nagawa ko lang ay basahin ulit ang mensahe niya. Paulit-ulit. Sa papos ako. Serious ka ba? Carl. Oo, pero hindi ko pa siya sinasagot. Sabi ko, gusto ko munang mag-isip. Ayoko naman magmadali, Neil. Gusto ko munang kausapin ka tungkol dito. Ikaw kasi yung taong palaging may tamang sagot para sa akin. Ako daw ang may tamang sagot. Ang taong palaging nandito para sa kanya. Pero paano ko sasabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman? Paano ko ipapaliwanag na ang bawat tingin niya sa akin, ang bawat ngiti niya, ang bawat tawag niyang bro, lahat ng iyon ay palaging may kasamang sakit para sa akin? Nag-type ako ng sagot, pero bago ko pa masend, biglang nag-pop up ang bagong mensahe niya. Siya kaila as Carl. Siya Pero alam mo Neil, minsan iniisip ko, paano kung may ibang nag-confess sa akin? Ibang tao na mas malapit sa puso ko? Ano kaya ang gagawin ko? Natigilan ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Asin ako. Anong ibig mong sabihin, Carl? Anoksin Carl. Wala, ha? Random lang. Anyway, good night bro. Salamat sa lahat. Random lang daw. Pero hindi ko alam kung bakit parang may kakaibang bigat ang mga salitang iyon. Sinabi niya na gusto niya si Mia. Pero bakit niya biglang binanggit ang tungkol sa ibang tao na mas malapit sa puso niya? Nakahiga ako habang hawak pa rin ang cellphone. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o masaktan. Pero isa lang ang sigurado. May bagay na hindi niya sinasabi. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong baka hindi ako nag-iisa sa mga nararamdaman ko. Ngingiti na sana ako, pero biglang isang mensahe ulit ang dumating. Okay, Sato, bispako bak Carl. Neil, may sasabihin sana ako, pero baka bukas na lang. Good night ulit. Ano yun? Bakit parang may gustong lumabas na hindi niya kayang sabihin? At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, naiwan akong nakabitin. Hindi alam kung ang mga susunod na araw ay magdadala ng sagot o mas maraming tanong. Sa bawat gabi, habang nakahiga ako sa kama, ang mukha ni Carl ang palagi kong iniisip. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang ganito, pero ang pakiramdam ay para bang isang matagal ng lihim na nakatanim sa puso ko. Ang problema? Sa bawat umaga, bumabalik ang realidad. Ako si Neil, ang best friend niyang palaging nandyan. Hindi kailanman ang taong tinitingnan niya ng higit pa roon. Kanina, nagkasama kami sa isang maliit na coffee shop malapit sa eskwelahan. Walang bago, ganito naman ang routine namin. Kumakain, nagkukwentuhan, tumatawa sa mga simpleng bagay, at nag-aabot ng tulong sa isa't isa kapag may problema. Pero kanina, may naramdaman akong kakaiba. Habang nakatingin ako sa kanya,
Habang pinanonood ko siyang tumatawang parang walang problema sa mundo, naisip ko, paano kung sabihin ko sa kanya ang totoo? Paano kung malaman niya na gabi-gabi ko siyang iniisip, na bawat oras na kasama ko siya ay para bang tinutukso ako ng tadhana? Neil, nakikinig ka ba? Tanong niya, sabay hampas sa braso ko. Naputol ang pag-iisip ko. Ha? Oo naman, sagot ko. Bagamat halatang wala akong ideya kung ano ang pinag-uusapan namin. Tumawa siya. Sabi ko, may ipapakilala ako sa'yo. Sigurado akong magugustuhan mo siya. Ang ngiti niya ay bumagsak sa puso ko na parang isang malaking bato. Ano ang ibig niyang sabihin? Sino ang babaeng iyon? Pero bago ko pa man maisip ang sagot, dumiretso siya sa paksa. Siya si Lyra, kabarkada ko sa isang klase. Mabait siya, Neil, at sa tingin ko, bagay kayo. Bagay kami? Anong klaseng biro ito? Hindi ko alam kung paano magre-react. Gusto kong tumawa, gusto kong magtanong kung seryoso siya. Pero higit sa lahat, gusto kong sabihin sa kanya na hindi ako interesado sa kahit sino. Dahil sa kanya nakatuon ang lahat ng damdamin ko. Okay. Sagot ko na lang. Pilit nang umingiti. Sinubukan kong itago ang nararamdaman ko. Tulad ng palagi. Sige, bakit hindi? Good. Alam mo, Neil, deserve mo yung taong magmamahal sa'yo ng buo. Lagi kang nandyan para sa akin. At sa tingin ko, oras na para ikaw naman ang maging masaya. Parang gusto ko nang sumigaw. Hindi niya ba naiintindihan? Hindi ba niya nakikita kung gaano ako kasaya tuwing kasama ko siya? Hindi niya ba nararamdaman kung gaano kabigat ang bawat sandaling nagpapanggap ako na okay lang, na best friend lang ako? Habang ang totoo ay gusto kong sabihin na siya ang dahilan ng bawat ngiti ko. Pagkatapos naming magkape, naglakad kami pauwi. Tahimik lang ako. Pero siya, masayang nagkukwento tungkol kay Lyra. Ang sakit sa dibdib ko ay parang unti-unting gumuguhit. Pero pilit kong iniwasan ng paksa. Baka nga tama siya. Baka kailangan ko nang matutong bitawan siya. Baka ang pagiging best friend niya ay ang tanging lugar na kaya kong hawakan sa buhay niya. Pagdating namin sa tapat ng apartment niya, tumigil siya at ngumiti sa akin. Salamat, Neil! Alam mo, ang swerte ko talaga sa'yo. Tumangulang ako, pilit nang umingiti. Sige, Carl! Ingat ka! Pumasok siya at naiwan ako sa labas. Tumayo lang ako roon, nakatingin sa pinto. Parang umaasa na babalik siya at sasabihin ng bagay na matagal ko nang gustong marinig. Pero wala. Ang katahimikan ng gabi ay parang isang malupit na paalala. Hindi niya ako kailanman makikita sa paraang gusto ko. Pag-uwi ko, hinubad ko ang jacket ko at humiga sa kama. Tumingin ako sa kisame, iniisip ang mga tanong na paulit-ulit nang bumabag-abag sa akin. Tama ba na itago ko ang nararamdaman ko? O dapat ko na bang sabihin sa kanya ang lahat? Sa gitna ng pag-iisip, tumunog ang cellphone ko. Nagulat ako nang makita ang pangalan ni Carl sa screen. Neil, sorry, alam kong late na. Pero pwede ba kitang puntahan ngayon? Tanong niya. Halatang may urgency sa boses niya. Nag-aalala ako. Oo naman, Carl. Ano bang nangyari? Hindi na siya sumagot. Maya-maya lang, narinig ko ang mga katok sa pintuan ko. Binuksan ko ito at naroon siya. Nakayuko, parang may dinadalang mabigat na problema. Carl, okay ka lang ba? Tanong ko, halatang nag-aalala. Tumingin siya sa akin. At sa mga mata niyang puno ng emosyon, may narinig akong mga salitang halos hindi ko maintindihan sa una. Neil, may sasabihin ako sa'yo. Tumigil ang oras sa sandaling iyon. Ano ang sasabihin niya? Bakit parang ang bigat ng bawat salita? Tumitig lang ako sa kanya. Naghihintay, kinakabahan. Neil! Ulit niya. At sa wakas, sinabi niya ang bagay na nagpaikot sa mundo ko. Hindi ko alam kung paano sisimulan pero ikaw ang iniisip ko gabi-gabi.
Napatigil ako. Ang puso ko ay parang tumalon sa dibdib ko. Hindi makapaniwala sa narinig. Siya rin ba? Talaga bang sinabi niya iyon? Pero bago ko pa man masagot ang tanong sa isip ko, itinuloy niya. Pero hindi pwedeng mangyari ito. Dagdag niya, sabay yuko muli. Dahil may mahal na ako. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pinakamalalim na sakit na hindi ko inaasahan. Ang sinabi niyang, ikaw ang iniisip ko gabi-gabi, ay hindi pala nangangahulog ang ako ang mahal niya. Ako ang iniisip niya bilang kaibigan, bilang tagapayo, hindi bilang taong mahal niya. Tumayo lang ako roon, pinipilit na itago ang luha. Sa loob-loob ko, nagtanong ako sa sarili. Paano ko ba siya mamahalin nang hindi nasasaktan ng ganito? Ang gabi ay tahimik, ang ulan ay pino. Tila sinasabayan ng mabibigat kong damdamin. Hindi ko alam kung paano ko nagagawa ito gabi-gabi. Ang magkunwaring okay sa harap ni Carl, habang sa loob ko, unti-unti akong nasasakal ng mga salitang hindi ko masabi. Magkaharap kami ngayon sa isang maliit na coffee shop sa gilid ng bayan. Paborito naming tambayan tuwing Sabado, dahil tahimik at hindi masyado matao. Sa harap niya, nakapatong ang isang tasa ng mainit na kape, habang ako naman ay naglalaro ng straw sa malamig na mocha na hindi ko halos matikman. Panay ang kwento niya tungkol sa bagong kinahuhumalingan niyang babae, si Mia. Ang babaeng palaging nasa feed niya, palaging nasa kwento niya, at palaging nasa pagitan namin. Neil, alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin kanina? Tanong ni Carl, halos matutunaw sa ngiti. Tumango ako, nagkunwaring interesado. Pero ang totoo, parang may mabigat na buhangin na bumagsak sa dibdib ko. Ano? Sagot ko. Kahit alam kong bawat detalye ay magiging karagdagan sa listahan ng sakit na pilit kong iniipon. Sinabi niya na gusto niya rin ako. Napangiti ako, pero alam kong pilit. Napasandal ako sa upuan. Nagpapanggap na masaya para sa kanya. Pero ang totoo, gusto ko nang tumayo at umalis. Wow, Carl! Ang galing mo talaga! Sigurado akong magiging kayo na niyan. Hinampas niya ako sa balikat. Isang bagay na lagi niyang ginagawa kapag excited siya. Pero sa pagkakataong ito, parang mas masakit ang hampas kaysa dati. Salamat, Neil! Alam mo, ikaw talaga ang pinaka-bet kong kaibigan. Hindi ko alam kung paano ko magagawa ang lahat ng to kung wala ka. Kaibigan, paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang iyon, na parang kutsilyong bumabaon sa dibdib ko. Pero pinili kong ngumiti pa rin, dahil iyon ang papel ko sa buhay niya. Ang maging kaibigan. Ang maging taong palaging nandyan para sa kanya. Kahit na ang gusto ko talaga ay ang maging higit pa roon. Of course, Carl. Alam mo naman na lagi kitang susuportahan. Tumahimik siya sandali, tila nag-iisip. Tumitig siya sa tasa ng kape niya. At nakita kong may kakaibang lungkot sa mga mata niya. Pero alam mo, Neil, hindi ko alam kung tama ba to. Siya, no. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Ako kasi, hindi pa sigurado kung gusto ko talaga si Mia. Alam mo yun? Parang may kulang. May hinahanap ako na hindi ko mahanap sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ba akong magsaya sa narinig ko o matakot. Sa dami ng mga pagkakataong pinili kong itago ang nararamdaman ko. Eto na kaya ang tamang oras para magsalita? Siguro, sabi ko. Pilit na pinapanatili ang boses ko na kalmado. Kailangan mo lang maglaan ng oras para makilala siya ng mas mabuti. Ngumiti siya ng bahagya, pero halatang may bumabagabag sa kanya. Neil, parang ang weird, pero alam mo ba kung ano ang hinahanap ko? Napalunok ako, parang may kung anong bumara sa lalamunan ko. Ano? Hinahanap ko yung pakiramdam na parang nasa bahay ka. Yung tipong kahit saan ka magpunta, basta kasama mo siya, parang okay lang lahat. Parang ikaw,
biglang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung tama ang narinig ko. Parang tumigil ang tibok ng puso ko, habang ang utak ko ay nagmamadaling buuin ang mga pangungusap na sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na pinipigil ang panginginig ng boses ko. Ewan ko, Neil. Siguro nasanay lang ako na palagi kang nandyan. Ikaw kasi, yung taong alam kong hindi ako iiwan, kahit ano pa ang mangyari. Tumawa siya, pero halatang pilit. Baliw di ba? Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pinipilit na maging higit pa sa kaibigan. Alam ko namang BFF kita Wala nang iba pa roon. BFF. Ang salitang iyon ang tila humatak pabalik sa akin mula sa sandaling ilusyon na baka may pag-asa. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko mapigilang magtanong sa sarili ko, ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Carl, may tanong ako. Tumigil siya sa pag-inom ng kape at tumingin sa akin. Ano yun? Huminga ako ng malalim, pinipilit na huwag matakot. Pero bago pa man ako makapagsalita, biglang nag-ring ang cellphone niya. Sandali lang, Neil. Kinuha niya ang phone at nakita kong si Mia ang tumatawag. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Mula sa lungkot, napalitan ito ng kakaibang saya. Si Mia, sabi niya sabay kindat. Sandali lang ha? Tumayo siya at lumayo para sagutin ang tawag. Iniwan akong mag-isa sa mesa. Napatingin ako sa baso ng mocha, na ngayon ay malamig na parang nararamdaman ko. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw, pero hindi ko magawa. Pagbalik niya, mas masaya ang mukha niya. Neil, kailangan ko nang umalis. Nagpapasundo si Mia. Salamat ha, ang bait mo talaga. Tumayo siya, kinuha ang jacket niya, at nagmamadaling lumabas ng coffee shop. At ako, naiwan akong nakaupo roon, kasama ang malamig kong mocha at ang mga salitang hindi ko nasabi. Pero sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magpanggap. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan unti-unti nang humupa ang ulan. Sa isip ko, isang desisyon ang lumitaw. Sa susunod na pagkakataon, sasabihin ko na sa kanya ang lahat. Pero ang tanong, handa na ba ako sa maaaring mangyari pagkatapos? Hindi ko alam kung anong kapangyarihan ang meron ang gabi. Pero tila mas tumitindi ang sakit kapag mag-isa kang nakatingin sa bituin. At kagabi, habang nakaupo ako sa bubong ng apartment namin, hawak ang lumang sketchbook na regalo ni Carl noong birthday ko. Hindi ko maiwasang maalala ang bawat sandali na magkasama kami. Siya ang tipo ng tao na para bang sinadya ng Diyos para maging perpekto. Masayahin, maalaga, at may kakayahan na gawing maliwanag ang kahit na pinakamadilim na araw. At ako, si Neil, ang best friend niyang palaging nakasunod sa likod. Ang taong palaging nandyan para sa kanya, pero hindi niya kailanman napansin sa paraang gusto kong mapansin. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang biglang tumunog ang phone ko. Tumawag si Carl. 2 beses niyang ginawa ito, kaya't agad akong bumaba sa bubong at sinagot ang tawag. Neil! Bro! Nasaan ka ba? Kanina pa kita tinatawagan! Ang bungad niya, halatang nagmamadali. Pasensya na! Nasa bubong ako! Anong meron? Tanong ko. Kahit pa alam kong kaya niya ako tinatawagan, ay dahil may bago na naman siyang kwento tungkol sa crush niyang si Alisa. Bro, kailangan ko ng tulong. Nasa bahay ka ba? Pupunta ako dyan. Sabi niya, halatang kinakabahan. Napakunot ang noo ko. Hindi ganito ang boses ni Carl kapag kinukwento niya si Alisa. May kakaibang tensyon sa tono niya. Sige, punta ka na. Sagot ko. At bago pa man ako makapagtanong, pinutol na niya ang tawag. Pagdating niya, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Nakasuot siya ng hoodie at mukhang hindi pa nakapag-ayos.
May dala siyang isang envelope na halatang pinag-isipan niya ng husto kung dapat bang ipakita ito sa akin o hindi. Neil, may kailangan akong sabihin sa'yo, pero bago ko gawin to, promise me na hindi mo ako huhusgahan. Sabi niya, ang mga mata niya nanlalaki sa pag-aalala. Tumango ako. Ano bang nangyayari, Carl? Hindi kita huhusgahan. Ano ka ba? Nilapag niya ang envelope sa mesa sa pagitan namin. Ito yung mga litrato na gusto kong ipakita sa'yo. Kinuha ko kanina sa event namin sa university. Binuksan ko ang envelope. Mga litrato ni Alisa ang laman, ang babae na halos araw-araw niyang kinukwento sa akin. Ngunit ang huling litrato ang tumigil sa puso ko. Si Alisa, nakikipaghalikan sa isa pang lalaki. Hindi si Carl, napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Alam ko kung gaano niya kamahal si Alisa. Alam ko kung paano niya pinapangarap na maging sila balang araw. At ngayon, heto siya, nakaupo sa harap ko, mukhang basag na basag. Carl, simula ko, pero tinigil niya ako. Alam ko naman, Neil, alam ko na hindi niya ako gusto, pero hindi ko akalain na ganito ang mararamdaman ko. Ang sakit, bro. Ang sakit na makita siya kasama ang iba, habang ako, nakatingin lang sa malayo. Naramdaman ko ang bigat ng bawat salita niya. Naramdaman ko ang sakit niya, pero kasabay nito, naramdaman ko rin ang kirot sa puso ko. Kasi habang siya ay nasasaktan para kay Alisa, ako naman ay nasasaktan para sa kanya. Gusto kong sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Pero paano? Paano kung masira ang lahat? Hinawakan ko ang balikat niya. Carl, nandito lang ako. Alam mo naman yan, di ba? Tumango siya, pero halatang malayo ang tingin niya. Salamat, Neil. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. At iyon ang mas masakit. Ang ideya na ako ang pinagkukunan niya ng lakas. Pero hindi ako ang nakikita niya sa paraang gusto kong makita. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nagtanong, Carl, ano bang plano mo ngayon? Kakalimutan mo na lang ba siya? Napangiti siya, pero halatang pilit. Hindi ko alam, pero siguro kailangan kong mag-move on. 'Di ba? Wala naman akong ibang choice. Tumango ako, pero bago pa man ako makapagsalita, bigla siyang nagsalita ulit. Neil, may isang bagay akong naiisip. Isang bagay na matagal ko nang gustong itanong sa'yo, pero natatakot ako. Napakunot ang noo ko. Ano yun, Carl? Nagtagal ang katahimikan. Tila isang siglo ang lumipas bago siya nagsalita. Kung sakaling hindi ko kaya mag-move on, sa tingin mo ba, pwede kitang mahalin? At doon, tumigil ang mundo ko. Ang puso ko, biglang bumilis ang tibok. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig ko. Pero bago ko pa maiprocess ang tanong niya, biglang tumunog ang phone niya. Tumawag si Alisa. Tumayo siya, kumuha ng malalim na hininga, at sinagot ang tawag. Hello, Alisa! Oo, pupunta ako! At sa sandaling iyon, alam ko na. Alam kong kahit ano pa ang sinabi niya kanina, si Alisa pa rin ang mundo niya. Ngunit ang tanong niya, ang tanong na iniwan niya sa akin, ay parang isang sugat na hindi ko alam kung kailan maghihilom. Habang nagmamadali siyang lumabas ng apartment, naiwan akong nakaupo. Hawak ang envelope ng mga litrato. Iniisip kung ano ang dapat kong gawin. Kung sakaling hindi niya kaya mag-move on. Pwede nga ba akong mahalin ni Carl? 10:00 na ng gabi. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame na tila ba pinipilit kong hanapin ang sagot sa tanong na paulit-ulit kong iniisip. Hanggang kailan ko siya magagawang mahalin ng palihim? Si Carl. Ang taong hindi ko inaakalang magiging sentro ng lahat ng damdaming hindi ko kayang ipahayag. Nakakatuwa sana kung ordinaryo lang ang nararamdaman ko. Kung kaya kong sabihin ng diretso, Carl, gusto kita. Pero hindi ganoon kadali. Hindi ganoon kasimple.
Ako si Neil, ang best friend niya. Ang taong palaging nandyan para sa kanya. Kahit pa masakit. Kahit pa ako ang palaging nasa gilid. Habang siya ang laging nasa gitna ng mundo ko. Kanina lang, nagkita kami sa usual naming tambayan sa park. Nakaupo kami sa bench na palaging tambayan namin mula pa noong high school. Pareho kaming tahimik na para bang may sariling mga iniisip. Pero sa totoo lang, ako lang ang tahimik dahil naglalaban ng damdamin ko sa loob. Gusto kong magsalita, pero natatakot akong masira ang lahat. Neil, alam mo ba? Biglang sabi ni Carl na ikinagulat ko. Nilingon ko siya, pilit na tinatago ang kaba sa dibdib. Ano yun? Tanong ko. Kunwari, kalmado, kahit pa hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya. May isang babae sa opisina namin. Parang gusto ko na siya. Bigla siyang ngumiti, pero hindi ako agad nakapagsalita. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Ano? Nagpanggap akong okay lang, pero ang bawat salitang binitawan niya ay parang mga punyal na tumama sa puso ko. Talaga? Sino naman? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Si Trisha, yung bagong intern. Sagot niya. Sabay ngiti na para bang may kung anong liwanag sa mukha niya. Simple lang siya, pero ang bait. Ang saya niyang kasama. Tumawa lang ako ng mahina, pilit na tinatakpan ng sakit. Mukhang maganda nga siya. Masuwerte ka kung ganon. Hindi niya napansin ang bigat sa tono ko. Bakit naman niya mapapansin? Hindi niya alam. Hindi niya kailanman malalaman. Ako ang best friend niya, hindi ang taong mahal niya. Ako ang tagapakinig, ang taong palaging sasalo ng kwento niya. Kahit pa ang bawat kwento ay parang sugat na hindi gumagaling. Habang nagkukwento siya tungkol kay Trisha, pinilit kong ngumiti at magbigay ng mga tipong, oo nga, tama ka. Pero sa loob-loob ko, parang gusto kong sumigaw. Carl, bakit hindi mo ako makita? Bakit hindi mo maramdaman? Pero alam kong walang saysay ang lahat ng iyon. Hindi ako ang tipo niyang magugustuhan. Ako ang taong palaging nandyan, pero hindi kailanman magiging sapat. Nang pauwi na kami, sabay kaming naglakad papunta sa sakayan. Hindi ko alam kung paano ko napipigilan ang sarili ko. Parang ang bigat ng bawat hakbang. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa damdaming hindi ko masabi. Neil, salamat ha. Ang saya talaga kapag kasama kita. Sabi niya bigla. Tumigil ako sa paglakad at tiningnan siya. Nandyan na naman ang mga mata niyang punong-puno ng tiwala sa akin. Para bang ako ang taong hindi niya kailanman kayang talikuran. Pero hindi niya alam. Ako ang taong matagal nang nasasaktan dahil sa tiwala niyang iyon. Walang anuman, Carl. Palagi naman akong nandito para sa'yo, di ba? Sagot ko. Pilit na pinapanatili ang ngiti ko. Pero sa loob-loob ko, sinasabi ko sa sarili ko, sana hindi lang bilang kaibigan. Sana makita mo rin ako bilang iba. Pagkatapos ng mahabang lakad, naghiwalay na kami. Sa jeep, nakaupo ako sa gilid, nakatingin sa labas. Malamig ang hangin. Pero hindi ito sapat para pakalmahin ang init ng damdamin ko. Sa isip ko, paulit-ulit kong naririnig ang pangalan ni Trisha. Si Trisha. Si Trisha, si Trisha. Hindi ako si Trisha. Hindi ako ang babaeng gusto niya. Pagdating ko sa bahay, dumiretso ako sa kwarto. Hindi ko na kayang magpanggap. Hinubad ko ang maskara ng pagiging masaya. At hinayaan kong lumabas ang sakit. Nakahiga ako sa kama, nakatingin muli sa kisame. Pero sa pagkakataong ito, may mga luha na tumutulo sa mga mata ko. Neil, ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Tanong ko sa sarili ko. Mahina, halos bulong, pero wala akong sagot. Hindi ko alam kung paano ko mapipigilan ang damdamin ko. Hindi ko alam kung paano ko ititigil ang pagmamahal ko sa kanya. Ilang minuto ang lumipas. Biglang tumunog ang cellphone ko. May message.
Si Carl. Binuksan ko ang notification at nabasa ko ang simpleng text niya. Neil, pwede ka bang pumunta dito bukas? May kailangan akong sabihin sa'yo. Mahalagang mahalaga. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang sasabihin niya? Napakaraming posibilidad ang pumasok sa isip ko. Pero alam kong hindi dapat ako umasa. Ayokong masaktan ng muli. Pero hindi ko mapigilan. Sa kabila ng lahat, umaasa pa rin ako. Kahit kaunti. Sana ako naman. Ang gabi ay tila mas mahaba kaysa dati. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, habang ang mga alaala ng araw na iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa isip ko. Si Carl, tulad ng dati, ang sentro ng aking mundo. Ang bawat ngiti niya, bawat tawa, bawat pagtingin, lahat ng iyon ay parang musika sa akin. Pero alam kong hanggang pangarap lang ako. Sa harap niya, ako si Neil, ang pinakamatalik niyang kaibigan. Ang go-to guy niya sa lahat ng problema. Pero sa likod ng lahat, ako ang taong lihim na umiibig sa kanya. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba. May isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang bagay na nag-uudyok sa akin na gumawa ng desisyon. Pagod na akong magtago sa likod ng maskara ng pagiging kaibigan lang. Pagod na akong magpanggap na masaya ako para sa kanya, lalo na't alam kong unti-unti siyang nahuhulog kay Trina. Ang babaeng madalas niyang ikwento sa akin. Paulit-ulit niyang sinasabi kung gaano siya kaganda, kung gaano siya kasaya tuwing magkasama sila. At ako ang tagapakinig, ang nagpapayo, ang nagpapanggap. Pero ngayong gabi, gusto kong baguhin ang lahat. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo, ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano o kailan, pero alam kong hindi ko na kaya ang pananahimik. Tumayo ako mula sa kama, kinuha ang notebook na nakapatong sa mesa, at nagsimulang magsulat. Ang bawat salita, bawat pangungusap, ay parang hinugot mula sa pinakamalalim na bahagi ng puso ko. Sinulat ko ang lahat. Kung paano nagsimula ang damdamin ko, kung gaano siya kahalaga sa akin, kung gaano kasakit na makita siyang masaya sa iba. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko, pero ito lang ang paraan para maibahagi ko ang nararamdaman ko nang hindi ko siya direktang kaharap. Ang liham ay naging tila isang salamin ng lahat ng emosyon ko. Sa bawat salitang isinusulat ko, para bang nababawasan ang bigat ng nararamdaman ko. Pero sa bawat pag-iisip kung ano ang maaring maging reaksyon niya, nararamdaman ko ang takot na bumalot sa akin. Paano kung hindi niya ako maintindihan? Paano kung masira ang pagkakaibigan namin? Paano kung tuluyan niya akong iwasan? Pero sa kabila ng lahat ng paano, alam kong ito na ang tamang oras para maging matapat. Natapos ko ang liham makalipas ang ilang oras. Binasa ko ito ng paulit-ulit. Siniguradong malinaw ang nais kong iparating. Pagkatapos, inilagay ko ito sa isang sobre at isinulat ang pangalan niya sa harap, Carl. Kinabukasan, nagkita kami sa usual spot namin sa coffee shop malapit sa university. Nakaupo siya sa may bintana, nakatingin sa labas habang hawak ang isang tasa ng kape. Ang araw ay tila mas maliwanag kaysa dati, pero ang puso ko ay mabigat pa rin. Lumapit ako, at ngumiti siya nang makita ako. Neil, nandito ka na pala. Akala ko malalate ka ulit. Biro niya. Umupo ako sa harap niya, pilit na tinatago ang kaba sa dibdib ko. Siyempre naman, ayokong maghintay ka ng matagal. Well, good, kasi may kwento ako tungkol kay Trina. Sabi niya, sabay kuha ng phone niya para ipakita ang isang litrato nila. Napangiti ako, pero ang ngiti ko ay puno ng sakit. Hindi ko alam kung paano ko mapapanatili ang ganitong fasad. Habang nagkukwento siya tungkol kay Trina, naramdaman ko ang panginginig ng kamay ko. Ang sobre ay nasa bag ko,
At alam kong kailangan ko itong ibigay. Pero paano? Paano ko sisimulan? Pagkatapos ng ilang minuto, tumingin siya sa akin. Nagtaka. Neil, parang tahimik ka yata ngayon. Okay ka lang? Tumango ako. Pilit nang umingiti. Oo, okay lang ako. Pero alam kong hindi ko na kayang magpanggap pa. Kaya habang abala siya sa pagtingin sa phone niya, dahan-dahan kong kinuha ang sobre mula sa bag ko. Pinatong ko ito sa mesa, sa pagitan namin. Napansin niya ang galaw ko at tumingin siya sa sobre. Ano yan? Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Basahin mo na lang, Carl. Hindi ko kayang sabihin ng harapan. Tumingin siya sa akin, halatang naguguluhan, pero kinuha niya ang sobre, binuksan ito, at inilabas ang liham. Habang binabasa niya, hindi ko maiwasang tumingin sa kanya. Naghihintay sa reaksyon niya. Ang mga mata niya ay unti-unting nagbago habang binabasa niya ang bawat salita. Ang dating masayahing ekspresyon ay napalitan ng seryosong pag-iisip. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, pero kitang-kita ko na naapektuhan siya ng mga isinulat ko. Pagkatapos niyang basahin, tumingin siya sa akin, halatang may gustong sabihin. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang tumunog ang phone na niya. Tumawag si Trina. Sandali lang, Neil. Kailangan kong sagutin to. Sabi niya, sabay sagot sa tawag. Habang nag-uusap sila, naririnig ko mula sa kabilang linya ang boses ni Trina, masaya at tila excited. Si Carl naman ay nag-iba ang tono. Parang masaya, parang nabuhayan ng loob. Pagkatapos ng tawag, tumingin siya sa akin, pero hindi tungkol sa liham ang sinabi niya. Neil, alam mo ba? Nag-yes si Trina sa dinner date namin mamaya. Excited niyang sabi, pero halata ang kaba sa mga mata niya. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Pero bago pa ako makapag-react, bigla siyang tumayo, sabay sabi, pag-usapan natin yung liham mamaya pero ngayon, kailangan ko nang umalis. At iniwan niya ako doon, mag-isa, nakasama ang bigat ng katotohanan. Ang liham ko ay hindi ang priority niya. Siya ay masyadong abala kay Trina. Habang nakaupo ako doon, may isang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa akin. Paano kung huli na ang lahat para sa amin ni Carl? Sa halos lahat ng pagkakataon, si Carl ang sentro ng aking mundo. Sa bawat umaga, siya ang una kong iniisip. At sa bawat gabi, siya ang huli kong binubulong sa aking sarili bago pumikit ang aking mga mata. Pero sa harap niya, ako ang kanyang matalik na kaibigan. Ang tanging papel na pinayagan kong gampanan sa kanyang buhay. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing iyon. Nasa rooftop kami ng dorm. Paborito naming tambayan tuwing gusto naming takasan ng gulo ng mundo. Tanaw ang mga kumikislap na ilaw ng lungsod sa ibaba, tila mga bituin na nagkalat sa sahig. Umupo kami sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ng tanawin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pag-uusap na ito o kung dapat pa ba. Neil, may sasabihin ka ba? Tanong ni Carl, na para bang nababasa niya ang aking isip. Parang ang tahimik mo ngayon Ngumiti ako. Pilit na itinatago ang kaba sa aking dibdib. Wala naman, nag-iisip lang. Alam mo namang hindi mo ako maluloko. Kilala kita. Pagpupumilit niya, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Ano bang bumabagabag sa'yo? Huminga ako ng malalim. Hinayaang ang lamig ng gabi ay pumawi ng kahit kaunting bigat sa aking kalooban. Carl, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Napatingin siya sa akin, tila sabik sa kung anumang sasabihin ko. Ano yun? Alam mong nandito lang ako para sa'yo. Sa puntong ito, parang naging napakabagal ng oras. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila ba nakasusulasok na tunog sa katahimikan ng gabi. Gusto kong magpatuloy, pero takot ang pumipigil sa akin.
Takot sa kung ano ang magiging reaksyon niya. Takot sa posibleng mawala sa aming dalawa. Alam mo, ilang taon na tayong magkaibigan. Panimula ko. Sinusubukan kong gawing magaan ang tono ng aking boses. At sa lahat ng yon, ikaw ang naging pinakamalapit sa akin. Ngumiti siya. Tila ba hindi niya nakikita ang bigat ng mga susunod kong sasabihin. Oo nga, ikaw na nga ang best friend ko, di ba? Oo, sagot ko. Ngunit ang salitang best friend ay tila ba naging tanikala sa aking puso. Pero minsan, naiisip ko kung bakit hindi ko masabi sa iyo ang totoong nararamdaman ko. Tumawa siya ng bahagya, tila nagbibiro. Ano yan? May utang ka ba sa akin na hindi ko alam? Hindi utang, sagot ko. Sabay tingin sa kanyang mga mata na puno ng inosenteng kagalakan. Ano kasi, Carl? Gusto kitang makilala hindi lang bilang kaibigan. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang ngiti ay napalitan ng pagtataka. At ang kanyang mga mata ay tila naghanap ng kasiguraduhan. Sa mga sinabi ko. Neil, ano bang ibig mong sabihin? Nagpatuloy ako. Sa wakas ay naglalakas loob na ibuhos ang lahat. Mahal kita, Carl. Hindi bilang kaibigan lang, kundi higit pa roon. Gabi-gabi kitang iniisip, hindi bilang BFF, kundi bilang taong gusto kong makasama sa lahat ng pagkakataon. Sa sandaling iyon, tila ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Ang dating malamig na hangin ay naging parang apoy na sumiklab sa pagitan naming dalawa. Sinusunog ang anumang hadlang na matagal nang namamagitan. Ngunit, ang apoy na iyon ay tila nagdulot din ng hindi inaasahang sakit. Hindi siya agad nakapagsalita. Tumingin siya sa akin, at sa mga mata niya, nakita ko ang gulat, pagkalito, at isang bagay na hindi ko mawari. Neil, hindi ko inaasahan to. Huminga ako ng malalim. Tanggap ang posibilidad na hindi ito magiging madali. Alam kong hindi mo inaasahan, pero kailangan kong sabihin. Matagal ko nang kinikim-kim to. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tila ba ang mundo ay nakikiayon sa bigat ng mga salita ko. Sa wakas, nagsalita siya. Ngunit ang kanyang tinig ay puno ng alinlangan. Pero Neil, alam mong kaibigan kita. Hindi ko kasi nakita ang sarili ko na. Nahigit pa roon sa iyo. Parang may bumagsak na mabigat sa aking dibdib. Ngunit alam kong ito ang posibilidad na kinaharap ko mula pa noong umpisa. Naiintindihan ko, sagot ko. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Nandito pa rin ako, bilang kaibigan mo. Hindi magbabago yun. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran. Pareho kaming napalingon. At sa aming paglingon ay bumungad ang isang anino sa dilim. Isang hindi inaasahang bisita, tila ba nag-aabang sa likod ng mga poste. Narinig ko lahat, sabi ng pamilyar na boses. At sa paglapit ng anino, doon ko napagtanto na si Alex, ang matalik na kaibigan ni Carl mula sa ibang bahagi ng unibersidad, ang nakikinig sa amin mula pa kanina. Sa isang iglap, ang buong sitwasyon ay nagbago. Ang sikreto kong pag-amin ay hindi lamang sa pagitan namin ni Carl. Ngayon, may isa pang nakakaalam at ang tanong, ano ang gagawin niya sa impormasyong iyon?